Nag-umpisa ang pelikula kay Tom na natutulog sa kanyang sofa. Pagmulat niya, tinungo niya ang bintana ng kanyang kwarto at nakita ang isang grupo ng mga lalaki na tumatangkang magnakaw ng kotse. Walang ano-ano, lumabas si Tom at kinonfronta ang mga ito. Binalaan niya sila na umalis, ngunit hindi sila nakinig. Sinaktan ni Tom ng malupit ang mga magnanakaw. Sinabihan niya sila na kung makikita niya silang muli, papatayin niya sila. Kinabukasan, kumalat ang balita na si Tom ay nangbugbog ng mga inosenteng lalaki. Ngayon, ang media ay tinarget siya at ang buong departamento niya matapos ang insidenteng yon. Nag-aalala ang departamento kay Tom, kaya't pinadala nila siya sa isang counselor para sa counseling. Ngunit si Tom ay walang pakialam at nagyosi sa harap nito. Nang subukan ng counselor na pigilan siya, nagalit si Tom at bumalik sa istasyon ng pulis. Ngayon makikita natin si Elizabeth, isang constable, na papunta kay Tom. Sinabi niya na matagal na siyang nagtatrabaho bilang undercover agent. Kinailangan niyang gumamit ng droga para patunayan sa mga drug dealer na kakampi siya nila. Nang bumalik siya mula sa rehab, hindi siya pinalad na pumasa sa sergeant test, kaya't ngayon ay demoted na siya bilang constable. Sinubukan ni Tom na i-comfort siya, ngunit malungkot si Elizabeth. Pagkatapos, pumunta si Tom kay Bruce Roberts, chief inspector na kasama niya sa trabaho. Kamamatay lang ng asawa ni Bruce, at habang sila ay nasa lamay nito, labis na nalungkot si Bruce. Kaya dinala ni Tom siya sa isang bar. Habang sila'y nag-inuman, sinubukan ni Tom na pasayahin si Bruce, at medyo nagtagumpay siya. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang babaeng pulis na naglalakad sa kalsada. Habang siya'y naglalakad, biglang lumitaw ang isang lalaking may suot na hood at binaril siya. Nalaman ito ni Tom at agad siyang pumunta roon. Lahat ay nagtatanong kay Tom tungkol kay Bruce, pero sinabi niya na patuloy pa rin siyang nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang asawa, kaya't hindi siya magtatrabaho pansamantala. Kaya't tinawag nila ang isang temporary inspector na papalit kay Bruce. Ang pangalan ng lalaki ay si Porter Nash. Ngunit hindi gusto ng ibang opisyal si Porter, at ayaw nilang magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nababalita kasi na si Porter ay isang bading. Ngunit malinaw na ipinaliwanag sa kanila ng isang mas mataas na opisyal na kailangan nilang magtrabaho sa ilalim ni Porter, kaya't wala silang nagawa dahil dito. Kaya naman si Porter ay makakahalubilo ang mainiting si Sergeant Tom, na may record ng pagiging marahas. Habang patuloy ang investigasyon, binisita si Elizabeth ng isang kaibigan, isang batang miyembro ng gang na may palayaw na metal. Natatakot si Metal na baka totoong may napatay silang tao. Nangako si Elizabeth na imbestigahan niya ang sitwasyon. Sinabi niya kay Metal na ito na ang huling pagkakataon na gagawin niya ito para sa kanya. Kung patay na ang lalaki, kailangan niyang umalis sa lungsod. Kung buhay ang lalaki, kailangan niyang umalis sa gang. Pagkatapos, pumunta siya kay Tom at ibinahagi ang buong kwento. Humiling si Tom na makausap si Craig. Kaya't kinausap ni Elizabeth si Inspector Craig Stokes, na pumayag na tumulong kung papayag si Elizabeth na mag-date sila. Pagkatapos nito, may tumawag sa isang reporter, ito ay si Barry. Sinabi ni Barry na siya ang pumatay sa pulis, at hinahayag na hindi pa tapos ang kanyang trabaho, at tatargetin ang iba pang mga pulis sa mga darating na araw. Habang siya'y nagkukwento, pumunta siya sa isa pang pulis, at binaril ito. Pagkatapos, sinabi ni Barry sa reporter na may 8 iba pang pulis sa kanyang listahan, at sa kanya binaba ang tawag. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong lungsod. Dumating si Porter kay Tom at tinanong kung totoo ba ang bali-balita iniuugnay sa kanya. Habang nag-uusap, nalaman ni Tom na marami palang alam si Porter tungkol sa kanya. Sa pag-uusap na ito, nalaman nila na may isa pang pulis na napatay, kaya't nagsimula silang mag-aresto ng lahat ng kriminal sa lungsod. Kinausap nila ang lahat ng kanilang mga espiya at pinag-utos na maging mas aktibo sa ngayon. Pumunta si Tom sa isa sa kanyang mga informante sa lungsod, si Radnor, na itinuro si Barry Weiss. Kamakailan lang daw ay nagyabang si Barry na sinunog niya ang isang police dog. Bagamat dinalaw ni Tom at Porter ang apartment ni Barry, hindi agad sila nakakita ng ebidensya laban sa kanya. Nang buksan ni Barry ang pinto, nagulat siya nang makita ang pulis sa harap niya, ngunit dahil sa kanyang katalinuhan, nanatili siyang kalmado. Nakilala ni Tom si Barry bilang ang lalaking kanyang binugbog sa isang billiard hall 1 taon na ang nakalilipas. Pinagtawanan pa nga ni Tom si Barry bago sila umalis. Samantala,
Agad namang kinuha ni Barry ang ilang mga gamit at umalis. Subalit sinundan siya ng informant ni Tom, at nalaman ang lugar kung saan itinatago ni Barry ang mga gamit niya. Si Radnor ay nagdesisyon na mag-imbestiga, at natuklasan ang iniwang sasakyan ni Barry, kung saan, dito itinatago ang mga gamit mula sa kanyang mga biktima, na nagpapatunay na si Barry ang killer. Pagkatapos nito, makikita natin si Bruce na pumunta sa tindahan para bumili ng alak. Naisip niya na sinisira niya ang kanyang buhay, kaya't nagpa siya siyang bumalik sa trabaho. Nag-report siya sa istasyon ng pulis, at muling nagtrabaho. Habang siya'y palabas, nasundan siya ni Barry. Lumalabas na ang susunod na target ni Barry ay si Bruce. Umuwi si Bruce, at sinundan siya ni Barry. Pagdating sa bahay, kinatok ni Barry ang pinto, at nang buksan ni Bruce ang pinto, inatake siya ni Barry. Kinuha niya ang isang martilyo, at nang siya'y magtangkang patamaan si Barry, inagaw ni Barry ang martilyo mula sa kanya, at paulit-ulit siyang hinampas nito. Pagkatapos patayin si Bruce, nanood si Barry ng TV sa bahay niya. Ninakaw niya ang uniforme ni Bruce at lumabas ng bahay. Tumawag muli si Barry sa reporter, at sinabi na pinatay na niya ang ikatlong pulis na si Bruce. Ipinahayag niya sa reporter na gusto niyang makita ang kanyang pangalan sa pahayagan kinabukasan, at pinangalanan niya ang sarili bilang Blitz. Samantala, nalaman ni Tom na namatay si Bruce, at siya'y nalungkot dahil si Bruce ay isang malapit na kaibigan. Sa kabilang banda, makikita natin si Barry na itinatago ang kanyang mga gamit sa loob ng isang sasakyan. Sinundan ng informant si Barry, at binabantayan ang lahat ng kanyang galaw. Pumunta siya sa sasakyan at nakita ang mga gamit ni Barry. Tinawagan ng informant ang parehong reporter, at ipinaalam na alam niya ang totoong killer. Gustong makipagkasundo ang informant sa reporter, at humingi ng $50,000 para sa impormasyon kung sino si Blitz. Pumayag ang reporter at tinanong kung saan sila magkikita. Ibinigay ng informant ang address ng parking lot. Agad na pumunta ang reporter doon, at ipinakita sa kanya ang mga gamit sa sasakyan. Bagamat hindi siya lubos na naniniwala, pumayag ang reporter na ibigay ang pera. Samantala, napag-alaman ito ni Barry, at patuloy na nagmamasid at nakita niyang may reporter. Pagkaalis nila, kinuha ni Barry ang lahat ng kanyang gamit. Samantala, pumunta si Elizabeth kay Craig, at tinanong kung patay na ba ang lalaking yon. Pero sinabi niya na buhay pa ito, na sugatan lang. Ipinahayag ni Craig na hindi pa rin nagpapakilala ang lalaki. Tinanong ni Elizabeth si Craig kung may magagawa siya para sa kanya bilang kapalit, at sinabi ni Craig na wala siyang hinihining iba maliban sa isang date. Pumayag si Elizabeth. Sa kabilang banda, dinala ng reporter ang informant sa isang bar, at doon ay ibinigay niya ang lahat ng pera. Sinabi ng informant na kailangan niyang pumunta sa banyo. Tinanong siya ng reporter kung sino ang police killer, pero sinabi niya na ibibigay niya ang pangalan pagkatapos niyang gumamit ng banyo. Nang pumunta siya sa banyo, makikita natin na si Barry ay nasa parehong bar, at sinusundan niya sila. Sinundan ni Barry ang informant papunta sa banyo, at nang makita ng informant ang killer, natakot siya. Humingi siya ng tawad, sinasabing hindi pa niya ibinubunyag ang kanyang pangalan, kaya't hindi pa siya dapat patayin. Pero hindi alam ni Barry ang salitang awa, kaya't pinatay niya ang informant at lumabas ng bar na may $50,000. Si Dunlop, ang reporter, ay pinagbigay alam sa pulisya tungkol sa sasakyan, pero wala itong laman. Napagtanto ni na Tom at ng kapwa pulis na lahat ng biktima ni Blitz ay mga pulis na dating humuli kay Barry, at malamang na si Elizabeth ang susunod na biktima. Pagkatapos ng date ni Elizabeth kay Stokes, inatake siya ni Barry, ngunit dumating si Metal na napatay ni Barry. Bago pa siya atakihin ni Barry ulit ay dumating ang mga pulis. Nagpasya sina Tom at Porter na ilabas ang larawan ni Barry sa media para mahuli siya, at nahuli nga si Barry. Wala namang konkretong ebidensya laban sa kanya, kaya pagkatapos ng 48 oras at isang investigasyon na walang resulta, napilitang palayain si Barry. Naiinis, nagplano sina Tom at Porter na bitagin si Barry. Alam nilang gusto nitong maghiganti kay Tom dahil sa away sa billiard hall. Nagpanggap si Barry sa libing ni Chief Bruce, na suot ang uniforme ni Bruce. Sa gitna ng service, umalis si Tom, sinundan ni Barry, at pinasunod ni Tom si Barry sa tuktok ng isang parking garage. Pero ibinalita ni Porter na sila ni Tom ay nagpalitan ng damit sa daan. Nagulat si Barry nang biglang lumitaw si Tom, at walang awang binugbog siya. Kinuha ang baril ni Barry. Sinabi ni Barry na hindi sila makakahanap ng sapat na ebidensya para ikulong siya. Tumugon naman si Tom na magandang pagkakataon ito dahil si Barry ay nakasuot ng uniforme ng pulis at may hawak na baril. Pwede nilang barilin siya gamit ang sarili niyang baril at magmukhang isa na namang biktima ni Blitz. Sa ideyang iyon, binaril ni Tom si Barry. Si Porter naman ay itinago ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos mamatay ni Barry, naisip ni Tom na turuan ng leksyon ang reporter. Kaya't pinakawalan niya ang mga aso kay Dunlop dahil sa pagsusulat nito ng mga artikulo laban sa kanya at sa pulisya. At dito nagtatapos ang pelikula.
Mag-subscribe kung gusto mo pang makapanood ng mga video tulad nito. I-click ang notifications at mag-iwan ng isang like para suportahan ang channel. Hanggang sa muli, paalam.